Magandang hapon mga kapunto. Sa hapon mong ito is i-review po natin yung nangyaring mga talakayan sa si Father Darwin ay pinagtulungan ng 5 pastor. No, yung mga isa-isahin po natin yung mga pastor na nakatalakayan po niya doon sa Tagbilaran chapter. Hindi po ako maglalagay ng Tagalog subtitle, isa-summarize ko na lang po sa wikang Tagalog para maunawaan po ninyo kung anong mga nangyari, kaganapan sa naturang talakayan. Kaya sa mga bago po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified po kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po nating patagalin, simulan na po natin. Okay. Ang unahin po nating video, yung si Edgar Tangob ang nagtanong sa mga pastor protestante. Yun muna ang unahin natin. Ating isa-isahin yung video dahil mahaba yung video. Isa-isahin lang natin na huwag ka mayamala. I-summarize ko po ito lahat para madali nyo maunawaan. So bago tayo dumating doon kay Father Darwin, atin mo lang unahin itong si Edgar Tangob na tinanong yung isang pastor protestante. So narito ang video, i-play ko muna ang buong video, then ating isa-summarize pagkatapos nito. Ito po. Sige. Pinanggang ko sa pinanggang pastor. Pangutana. Di mo man gi-atake ang rebulto. Ang pangutana sa Ezekiel 41, 19-20. Templo man na sa Dios. Pangutana, kana bang templo sa Dios wa ba nilarawan og na? Tubaga. Yun, sa video na yun, tinatanong ni Edgar Tangob si Pastor Willie na dahil inaatake ng mga pastor protestante ang mga rebulto sa Katoliko. Ang tanong niya dito, yun bang templo ng Diyos sa Ezekiel 41:17, meron ba yung mga nakaukit na larawan? Meron ba yun o wala? Yun ang tanong sa kanya. So ating pakinggan ang sagot ni Pastor Willie kung meron ba o wala. Matod pa sa Lucas, nagaingon diha. Ezekiel 41, 17-22. Templo muna sa Dios nga atong mabasa. Akong pangutana kanang Ezekiel 41, 19-22. Templo muna sa Dios, kana bang templo sa Dios naa ba na larawan o wala? Kabaga Ezekiel usa to? Kana dino ni mo templo asa ka ron? Asa lagi na nagbaro kay to? Ayun, sa pagkakataong yun, si Pastor Willie biglang namiloso po. Una, tumakbo siya sa aklat ng Lucas pero pinigilan siya ni Edgar Tangob at ang sabi, teka, ang tanong ko nasa Ezekiel 41. Yung templo ba ng Diyos sa Ezekiel 41, meron ba yung mga nakaukit na larawan? Meron ba o wala? Ang sagot ni Pastor Willie, nasaan ba yung templo na yan? Pupuntahan natin yan kung meron bang mga larawan nakatayo roon. Ezekiel, usa to? Kana dino ni mo templo asa ka ron? Asa lagi na nagbaro kay to? So, namiloso po siya. Ang gusto niya sa oras na yun, puntahan yung templo kung meron ba talagang larawang nakaukit doon. Hindi naman yun ang issue. Ang issue dito, ayon sa nakasulat sa Ezekiel 41, ang templo ba ng Diyos, meron bang mga nakaukit na larawan doon? Yun ang tanong. At yun ang nag-ano ng moderator si Brother Kaloy kasi namiloso po si Pastor Willie. Ating ituloy ang video. Be atong abayan na imong Biblia be. Atong Ayun, tinatawag siya ni Brother Kaloy para ipabuklat ang kanyang Biblia. Dahil ayaw niyang sagutin. Sabi niya, walay mutubag. Be atong abayan na imong Biblia be. Be atong abayan na imong Biblia be. Walay mutubag, walang sasagot daw, sabi niya. Ibig sabihin, ayaw niyang sagutin.
takot siyang basahin ng Ezekiel 41:17 kung ang templo ba ng Diyos, meron bang nakaukit na larawan. Dito nyo makikita na yung mga pastor sulpot na yan, wala talaga yung ibang ginawa sa buhay kundi lokohin tayong mga Katoliko. Huwag kayong paniwala sa kanila. Kasamahan ni Archie Añedes yun. Oh. May ano daw, ayaw niyang sumagot sa tanong kasi alam niyang may mababasa doon. Ang ginawa niya, kinuha niya yung Bible niya, ayaw na niyang ibigay. Ayaw na niyang ibigay. Dahil ayaw niyang basahin doon ang sagot sa tanong ni Edgar Tangob. Yun. Kaya, hindi sinagot ang naturang katanungan. Ating ituloy ang video. Ato sang ipatubag to kay ningon siya lisod kuno tubagon. Ano yung... sige, sige. Tubagan, bro. Lisod ko na mo tubag ta. Sige. Dili, are. Sige, tubag, arili. So doon, pinipilit ni Brother Kaloy na ipasagot kay Pastor Willie, sa pastor na yon, ang katanungan kung ang templo ba ng Diyos ayon sa Ezekiel 41:17 ay meron bang nakaukit na larawan. Ang sabi ng pastor, ayaw niyang mahirap daw sagutin ang tanong kasi dinidiktahan kung ano ang kanyang isasagot. Natural siyang diktahan kasi tumalon sa Lucas, yung tanong nasa Ezekiel lang naman. So ang tamang gawin dyan, basahin yung Ezekiel 41:17 hanggang 20, kung meron ba talaga nakalagay doon na ang templo ng Diyos may nakaukit na larawan. Kung meron sabihin, ayon dito, meron. Kung wala, wala naman nakalagay dito Ganun dapat. Pero umiiwas si Pastor Willie. Ano kayang nangyari? Tuloy. Sa Ezekiel, akong balikon to. Sige, inay mga tana si Brad Archie Añedes, no? Sige. Dili na ko na siya matubag. Kay lisod ko na tubagon. Nga iya ko nang ipamugos nga karang bersikulo na motubag siya atos laing bersikulo, di na lang ko na siya motubag kay lisod. Doon tuluyan ng tumalikod ang pastor. Sabi niya, ang gusto sana niyang gawin, sasagutin niya ang talatang yung gamit ang ibang talata. Hindi naman yun ang tanong Tingnan ninyo Aware ang pastor na ito na mayroon tayong reason. Aware siya. Pero gusto niyang itago ang reasoning na yon. Ayaw niyang ipalabas yon. Dahil mabubuking na nagsisinungaling sila. Ayaw niyang sagutin. Kasi, ang tanong lang naman, meron ba doon o wala? Yun lang naman ang tanong doon kung meron ba o wala. Alang kukuha ka ng ibang talata, ang mabasa mong talata, walang nakalagay doon sa talata. Sa 41:17, may nakalagay naman talaga. Ano ba naman yung, ano na yun? Sabi niya, ayoko. Dinidiktahan ninyo ako. Ayoko sumagot. Tumalikod. So, aware siya na meron talaga. Kaso nga lang, babaluktutin niya ay hindi umubra. Kaya ayaw na niya sumagot. Kasi hindi niya mababaluktot. Ang sabi dito, ang next na magtatanong naman ay si Archie Añedes. Pakinggan natin. Sige. Ako pangunta na, Brad. Di siya matubag, bro. Di siya matubag. Sige. Ang pangutana ni Brad Añedes, ngato ni Brad Ryan, sige. Parte ni siya sa purgatorio. Ang pangutana. Ayan, sa pagkakataon namang ito, ang sasalo naman sa pagsagot sa katanungan ni Archie Añedes ay si Ryan Visera. Nakababatang kapatid ni Brother Jesse Visera ang sasagot dito. At ang kanyang itatanong ay patungkol sa purgatorio. Dili sa Biblia, diya sa Episo 1:7, nga kaniya ana ang atong katubsanan, pinaagi sa dugo ang pasaylo sa atong mga paglapas o sa atong mga sala, sumala sa pagkadato sa iyang grasya. Salmo 49, versikulo 7. Kay ang kinabuhi sa tao, bilihon kayo atubangan sa Dios, dili kini mapalit. Ang pangutana, nganong gipangwarta ninyo ang mga talag sa mga tao diya sa purgatorio? Nganong gipangwarta ninyo ang mga talag
diya sa purgatorio. Okay, ito na. So, gumamit siya ng talata na gusto niya ipasagot. Ang unang talatang ginamit niya ay yung nasa Efeso 1:7. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Yun. Ang tanong niya tungkol sa purgatorio. Pero napunta siya sa Efeso 1:7 kung saan tayo ay tinubos ng dugo ni Kristo. Ano pa yung kanyang tinakbuhan? 49:7 ng awit. Hindi kaya ng sinumang ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayar at tubusin sa kamay ng Diyos. So dito naman, hindi kaya ng sinuman ang kanilang sarili na matubos. Ito ay sa panahon pa ng aklat ng awit, no? At hindi kayang mabayar at tubusin sa kamay ng Diyos. And then, ang kanyang follow-up na tanong, ang tanong, bakit nyo pinagpeperahan ang mga espiritu doon sa purgatorio? Nganong gipangwarta ninyo ang mga kalag sa mga tao diya sa purgatorio. Okay, ito ang sagot sa kanyang katanungan. Ang tanong niya ay mali, wala sa tamang unawa. Bakit? Yung mga espiritu na nasa purgatorio, walang baong pera yun. Walang dalang pera yun. At wala kaming paraan para singilin sila. Pinagpeperahan daw yung mga espiritu na nasa purgatorio. Pinagpeperahan daw. Paano peperahan? Hindi mo nga mapuntahan ng purgatorio para singilin sila sa kanilang kailangan bayaran sa'yo. Oh. Hindi pilosopo yun. Talagang nasa mali ang kanyang tanong. Ulitin natin. Nganong gipangwarta ninyo ang mga kalag sa mga tao diya sa purgatorio. Talagang mali ang tanong niya. Pwede mo bang pagpirahan yung mga espiritu na nasa purgatorio? Hindi. Paano pa peperahan? Pupuntahan mo, singilin mo ng pera? May dala bang pera yon? Magkano? Ito talaga si Archie, di talaga nag-iisip. O ano bang tanong niya? Asa sa Biblia nga gatugaan nga dunay purgatorio sa Biblia dili sa Latin. Dahil Latin ikson, inyo ng translation. O ayan, tinan mo tong taong ito. Sabi niya, saan mababasa sa Biblia na merong purgatorio? Asa sa Biblia nga gatugaan nga dunay purgatorio. Asa sa Biblia nga gatugaan nga dunay purgatorio. Alam niya kung saan babasahin ng Catholic Faith Defender ang hinihingi niyang sagot sa kanyang katanungan. Pero nilagyan niya ng parang angkla. Inangklahan niya. Basahin mo sa Latin. Sa Biblia, dili sa Latin. Sa Biblia, dili sa Latin. Kasi ang Biblia nyo ay Latin. Alam niya babasahin sa Kastila, hindi sa Latin. Uy! Walang purgatorio sa Latin kasi hindi naman Latin word ang purgatorio. It is a Spanish word, not a Latin word. Alam ni Archie Añidis ito na binabaluktot niya. Dito haramdam niya kasi kung hindi niya alam, kung wala siyang alam, sabihin lang niya, saan nyo ba nabasa purgatorio para basahin kung saang talata. Pero alam niyang may mababasa ng purgatorio, yung ginawa niya, nilagyan niya ng Latin. Sa Biblia, dili sa Latin. Oh. Ngayon, kung sakali may nilagay na purgatorio sa Latin, maniniwala ba si Archie? Hindi rin. Sasabihin niya, Biblia nyo yan eh. Natural, sabihin niya na may purgatorio dyan. Tamo? Ang dishonest naman ni Archie Añidis. Pero ganun pa man, di na mahalaga kung tanggapin man niya o hindi. Ang mahalaga, alam niya na merong mababasa. Merong mababasa. Kaya niya binabaluktot kasi alam niya na merong mababasa. O, tuloy. Nagsugo ba si Kristo ni Ana? Wala ikson. Roma 6:23. Kaya ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. Apan ang hatag nga gasa sa Dios, mao ang kinabuhi. Nga walay katapusan. Nga ana ni Kristo Jesus, pero inyong gipangwarta. Yan, isa pa to. Palpak na naman katanungan niya. Ang tanong niya,
may utos bang ganyan si Kristo na magpurgatorio kayo? Nagsugo ba si Kristo ni anak? Mali. Kaya kami naniniwala na may purgatorio kasi merong bilangguan ng mga espiritu. Hindi dahil inutos niya na maniwala kayo sa purgatorio. Nagsugo ba si Kristo ni anak? Ano ba naman to si Archie? Hindi talaga marunong magtanong. Alam niya ang tamang pagtatanong pero ang ginagawa niya mga fallacy ang kanya mga question. Tuloy. Ang tubag asa mabasa sa Biblia nga purgatorio nga dili Latin. Oh, kana pabili kag asa mabasa ng sliced bread or kanigutan na to og cheese bread sa diha sa paghuwat kay wa ka na ko pudang nga pungutana. So ayaw ayaw sa bugot mo diha kay di ka kapaminaw. Oh. So karon klaro kayo nganong iya mo kung buton kung asa ko klaro masag kayo makaigsuunan ato makaigsuunan nga digyan ko na ganito ni Brad Willie ganiha nga ang pulong purgatorio Spanish, no? So di siya mo dapat sa Latin. Ngayon, ito naman. Sabi naman dito ni Brother Ryan Becerra, ang ayaw pala ipabasa ni Brother Archie ayaw pala ipabasa ni Archie yung nasa Latin. Kasi ang Latin is Biblia natin. Tama naman, ano? Ayaw niya doon. So, sa ibang Biblia. Kaya si Ryan Becerra, kukunin na ang Spanish Bible kung saan mababasa ang purgatorio. Pero ayaw pa rin ibabasa ni Archianides kasi ang gusto niya basahin sa Bisaya. Palpak again. Archianides, kahit anong gawin mo, palpak ka pa rin. Ang purgatorio, hindi yan wikang Bisaya. Para lang bang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hindi yan Bisaya. It is a Spanish word. Kawawa naman si Archie. Nararamdaman niya. Mga kapuntos na Katoliko nanonood ngayon, ang mga Protestante walang ibang gagawin yan para kayo makonvert, talagang babaluktutin ng mga ebidensya. Ibig sabihin, aware sila na niloloko nila kayo. Ha? Once binabaluktot nila, alam nila na may ebidensya tayo at gagawa ng tanong na hindi fit sa ating pagpapaliwanag, hindi fit sa ating opisyal na turo, kundi sa kanyang gusto na isagot na hindi naman natin turo. Pag ganyan na ang pastor na sulpot, niloloko na kayo niyan. Gaya ni Archianides, halatang niloloko na. Bakit? Ba't mo ibibigay ang Biblia mo? Bisaya yan. Ang purgatorio, Spanish yan. At ang tanong, saan mo nabasa? Di kukunin ang specific translation kung saan mababasa. Para ka lang tanong, saan ba ako makakabili ng preskong isda? Tuturo sa'yo, sa palengke, ngayong alas 8 ng umaga, may darating dyan. Galing pa sa dagat yan. May dalang mga isda. Lahat ng isda dala niyan, presko. Alang pag sinabi ganun, pupuntahan mo yung hardware. Alang nga sinabi na nga sa paligid puntahin, alas 8, pupunta ka pa rin doon sa grocery. Mali talaga. Napakamali. Mali talaga mag-isip si Archianides. Tuloy natin. Asa? Uy, nakalimot man siguro na siya nga si Kristo, muha ka istorya o sa diyang gilansang si Kristo, gisuwat sa tulo ka litra. Gisuwat sa Hebreo, Aramaico o Latin. Tulog ka buhok, kagibutan niya sa Enre. No? Tulog ka buhok, gisuwat niya sa Enre. Atong basahon siguro, aron ni siya makasabot po. Kanal ng Biblia. Kanal Biblia ka. Latin. Di mo kayo, Okay, ayaw tanggapin ni Archianides yung wikang Latin kasi sa atin daw yun, yung Bibliang Latin. Pero sabi ni Ryan Becerra, huwag mong kalilimutan, Archianides, na nang isulat ang Enre sa ibabaw ng krus ni Kristo, yun ay sinulat sa 3 lengwahe. Sa Hebreo, sa Grego, at sa Latin. Doon.
Pero ayaw tanggapin ni Archimedes. Kaya babasahin ni Brother Kaloy upang ipakita kay Archimedes na meron talagang Latin. At yung Latin, balido yon. Eto. Nagsulat si Pilato og pahibalo og gibutang kini sa krus ni Jesus. Ang iyang gisulat mao kini. Jesus nga taga Nazaret non, hari sa mga Hudyo. Daghan ang mga daghan ang mga Hudyo nga nakabasa niini kay ang dapit diin gilansang si Jesus dili man layo sa syudad. Ang pahibalo gisulat sa Hebro, sa Latin, sa Griego. Ayun, biglang nataranta na si Archimedes. Sabi niya, limbong na, o kasinungalingan yan na meron nakalagay na Latin. Kasi, hindi daw pwede maglagay ng Latin. Ganun ba? Ating basahin sa 19:13 ng Juan. Marami nga sa mga Hudyo ang nakabasa ng pamagat na ito, sapagkat ang dakong pinagpakuan kay Jesus ay malapit sa bayan, at ito'y nasusulat sa Hebreo at sa Latin at sa Grego. Napakaliwanag ng talata, no? Nasa Latin, Hebreo at Grego. O ating basahin sa ibang salin ng salin ng Biblia, Magandang Balita. Nakasulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Grego. O ganun. Sa ano kaya? Ang salita ng Diyos. Nakasulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Grego. How about sa Amplified English Bible? And many of the Jews read this inscription, for the place where Jesus was crucified was near the city, and it was written in Hebrew, in Latin, and in Greek. O, iba kayang version, o contemporary. The words were written in Hebrew, Latin, and Greek. Sa Bisaya kaya, yung gamit niyang Biblia, Bisaya. Ug daghan sa mga Hudyo ang nakabasa ni ining uluhang sulat, kayang dapit diin si Jesus gilansang sa cross, haduol sa syudad. Og kadto nahasulat sa pinulungan nga Hebreoanon, og sa Latin, og sa Grisyahanon. Oh, meron din sa Maayong Balita, Biblia. Dagan ng mga Hudyo nga nakabasa niini kay ang dapit diin gilansang si Jesus, dili man layo sa syudad. Ang pahibalo gisulat sa Hebreo, sa Latin ug sa Grego. So meron nga talaga. Tuloy. Ito ba? Juan 19:20. Huwag mo siguro tigbas. Di mo siguro tigbas sa lago isuon. Dili nila duwato ng Latin. Nga, dahil sa panahon ni Kristo, gisuot magaling sa Griego, sa Aramaico, sa Hebrew, o sa iyang Biblia nga gidala. Sa iyang Biblia nga gidala. Klaro, iyang sipon. O daghan sa mga Hudyo ang nakabasa nining uruhang sulat kay dapit din sa iskos sila sa cross. Hadool sa syudad o katong nasulat sa pinulungan nga Hebreoanon o sa Latin o sa Grisyahanon. So, karon. Okay, putiwas ako, putiwas ko sila. Karon kay gani sa Biblia di ay gisulat pa ni ay gani ang Enre sa polo nga Grego, Hebreoanon o sa Latin o garita sa Latin Sagrada Biblia niyo direct 1 Corinto 3:9 Primero Purgatorio. Karon Nagipagkasahan pa kasi si Archimedes Pinabasa ang kanyang cellphone. Binasa yung kanyang bitbit na Biblia. Meron naman talaga daw nakalagay na meron talaga Latin. At valido yung Latin na yun. Ay, nahihirapan na siya. Kaya yun, binasa na ang sagot sa kanyang katanungan. Saan sa Biblia mababasa ang salitang purgatorio? Ayun, binasa na sa La Sagrada Biblia. At ito yung nakalagay doon, no, para makita ninyo. Ayan ha.
So, Epistola 1 a los Corintios, Kapitulo 3, versikulo 9. Premio e purgatorio. Ayan, nabasa na talaga. So, kitang-kita ang ebidensya. Alam ni Archianides na mababasa ito. Kaya ayaw niyang ibabasa sa Biblia ang Katoliko kasi alam niya meron talaga. O yun, di ba? Yan ang problema doon. Alam mo na meron, binabaluktot mo pa. Paano mo kasi babaluktotin? Alam mo namang meron nakasulat. O, yun ang malaking problema ni Archianides dito. Tuloy. Sige po tala. Dawat na ka. Dawat na ka. Sige, sige. Kung problema kayo, nagdumot ka lang ko. Wa man yung kumatagbaw ganiha kayo nito pa 10 minutos. Wa ko kasabot sa pangalan ng purgatorio kay wa man yun sa Biblia. Salipot. Biblia, Katoliko mo yun eh. Katoliko mo yun eh. Lindot na kay daghan ngayon natin. Fernando, ni Julio Cardinal Rosales, karon nakakapangutana. Nangutana kung nimo asa dapit wa mitubag. Kinsay makasulod, wa unsay paagi sa paghinlo sa mga kalab dito sa purgatorio. O eto naman, tudalas ko naman uli yung isang pastor na si Willie. Sabi naman niya, anong paraan para malinisan yung mga kaluluwa doon sa purgatorio? Unsay paagi sa paghinlo sa mga kalab dito sa purgatorio. Kaya ating pakinggan kung paano ito sasagutin ni Brother Ryan Visera. Okay, daghang salamat bro. Unsang pagi. Ha? Unsang pagi ang paghinlo mo gid yung dat. Ha? Muagi siya daw sama sa 1 Corinto 3:15 pinaagi sa daw sama sa kalayo. O sa Marcos ano ibi? Lucas Marcos 9:49 nga muagi siya daw sa kalayo. Kapang mahinlo siya pinagis kalayo. Yun, so ang sagot ni Brother Ryan Visera doon, siya ay lilinisin sa pamamagitan ng apoy. Tuloy. O kanina, yung ipumukos kanina, gawa siguro ka basta word ng purgatorio. Ganun, yung sa, bisa sa English na naman, ito? Purge or, o kung yun ka purge or yun ka purifying. O, ganun. Atong basahon sa Hebreo 1:3. Who being a brightness of His glory, an express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sin. So na makagidawat ni dire, pero ang atong tema dire, purgatorio mo yun, Sagrada Biblia, klaro yun, premio, purgatorio, di ko na lang bonggang ka naman. Wak mo gusto na tiglo patudlo lagi sa na. Yun, tanggapin man yun ng nasa naturang pastor o hindi nagbabago ang totoo. Tanggapin man nila yun o hindi pa rin nagbabago ang totoo. Na meron talagang purgatoryong mababasa sa Sagrada Biblia. Tuloy. Ikaw daw pangutana, sa matag misa, litukon man diha. Misa sa kalag na ningwa na, misa sa kalag na ningwa na. Pangutana, makapahinlo ba ni sa kalag nga tuwa karon purgatorio? Sa pagkakataong ito, ang tinatanong naman ng naturang pastor yung pamisa sa kaluluwa ni ano, pamisa sa kaluluwa ni ano, pamisa sa kaluluwa ni ano, yun bang pamisa? Pagpamisa sa kaluluwa, yun ba ay makapagliligtas sa kaluluwa na nasa purgatorio? Yun ang kanyang tanong. Ito ang sagot. Mga igsoon. Sige. Sige. Mana mo kay bawo na maging mo sa yang ano? Usugod ka si Padre Darwin kung patubagon lang kasi mo mo pas misa sa pare. Madlok si Padre Darwin to ba? Ate, kay ano man tayo kay alas 6 mapumura so siya lang kung patubagon dito na. Ale bro. Alego Padre Darwin. Okay, mga igsoon gaya ni Cristo may gabi no. Atong i-welcome ang atong spiritual director sa Diocese sa Tagbilaran sa Catholic Faith Defenders sa Diocese sa Tagbilaran. No other than
Father Darwin Gitgana. Kasi pangalan ni mo, Pastor? Pastor Willie, no? Maayong gabi na tuntanan, ganyan rin ni karon, makita o di makita. Naglami man ang ato diskusyon karon. Ug salamat kayo. Buhi kanunay ang Ginoo uban kanato. Duha kong tulo magkatigom sa ako ngalan. Ana ako uban kaninyo. Amen. So dili lang si Pastor Willie ato kauban karon, dili lang si Pastor propeta evangelist pa. Sunod sa evangelist propeta. Okay. Evangelist. Salamat kayo evangelist. Salamat ta nila nga niya din ni karon kay mabibo ta unya nabibo pa ta nakat-on pa ta. Amen. Ang pangutana ni arita ni Pastor Willie sa si Pastor Willie nang utana kanang inyong pag-ampo mo na pamisa pag-ampo manas nangamatay dili ba? Kanang pamisa ni Talpulano kanang sa kalag mo na pag-ampo sa nangamatay. Ang pangutana karon kana bang pag-ampo sa nangamatay magkahinlo ba na sa sala atong basahon ang Biblia mismo. Niya sa 12 Makabeo 11 12, 43 atong basahon mismo ang pulong sa Ginoo. Ningon ang atong Ginoo pinaagi sa ni Judas Makabeo. Si Judas naghimo niining hamili nga butang, nagpaamot usab siya gikan sa tanan niyang mga tao, lumikabat kinig 2,000 kasalapi nga plata. Ato panangulikta og salapi si Judas Makabeo human sa grabe nga kamatay, grabe nga gubat sa Old Testament ni. O gidala kini niya ngadto sa Jerusalem, sa templo sa Jerusalem, aron gamiton alang sa usa ka halad alang sa mga sala. Masa itong mao nga pagkulikta, mao to ang pagdala ni Judas Makabeo nga ang ighalad alang sa mga sala. Kinsa man ning mga gihalaran mga igsoon, si Judas naghimo nining hamili nga butang tungod kay nagtuo siya sa pagkabanhaw. Kung wala pa siya magtuo nga ang patay mabanhaw, usa unta kabutang binuang ug walay kapuslanan ang pag-ampo alang sa nangamatay. Amen. Kaya ang sagot ni Father Darwin doon si Father Darwin ang sumagot, hindi na si Father Ryan, Father Darwin na. At ang sagot niya ay kinuha niya sa ikalawang Makabeo 12:42 hanggang 45 kung saan ay ganito ang sinasabi. Idinalangin nilang sana'y patawarin ang ganitong pagkakasala. Sa ganitong nasaksihan, ang magiting na si Judas ay nagbabala sa kanyang mga kababayan na umiwas sa paggawa ng kasalanan. Sapagat nakita na nila ang nangyari sa mga kababayang nagkasala. Nagpalikom siya ng mga kaloob na umabot sa halagang 4 na librang pilak at ipinadala ito sa Jerusalem upang ihandog na pantubo sa kasalanan. Ginawa ito ni Judas sapagkat haniniwala siya sa muling pagkabuhay ng mga patay. Hindi siya umaasa na ang mga patay muling mabubuhay, magiging kahangalan lamang ang ipanalangin pa ang mga namatay na. Dahil buo ang kanyang paniniwala na ang lahat ng namamatay na nananatiling makadiyos ay tatanggap ng dakilang gantimpala, ginawa niya ang paghahandog na yon upang ang pagkakasala ng mga namatay na ito ay patawarin. So, biblical, nasa Biblia ang sagot. Ating ituloy naman sa next question. So, doon ay King James Version, Protestante dyan eh. Kaya mingon sila nga, kanang imong gibasa, Father, wa na sa original nga Biblia. Nia ang King James Version, 1611, official version sa mga igsuon na to nga mga Protestante, nga karaang Protestante. Kini sila mga bag-o naman eh. Pero ang ilang mga karaan nga mga amahan nila niya King James Version Protestant edition. Di ni Catholic. Kaya sila, may Catholic edition mo na. Dili na sa ilang edition. 1611. Atong basahon, English man eh. Payunan na to atong mga pinangga.
Aron sa ingon ni ana, hinay-hinay sila mugakus sa kamatuoran. Uban ang pagpaubos. Uban ang gugma nga gikan sa Ginoo. Ingon dinhi sa 2 Makabayo 12:44, for if he had not hoped that they were slain, should have risen. Again, it has been superfluous and vain to pray for the dead. And also in that, he perceived that there was a great favor laid up for those that died godly. It was a holy and good thought. Asa mo no? It was a holy and good thought. Balaan ug maayo nga hunahuna. Whereupon he made a reconciliation for the dead, that they might be clean from their sin. Yun, ang binasa ni Father Darwin naman doon, yung 1611 King James Version, para walang maidahilan yung mga sulpot na nandoon sa venue na sabi nila, ay Catholic Bible yan, may kalawang Makabayo, natural. Kaya buti na lang may nagdala ng 1611 King James Version para maipakita sa mga nandoon na sa 1611 meron talaga narito. Ayan. Sabi yan, for if he had not hoped that they that were slain should have risen again, it had been superfluous and vain to pray for the dead. And also in that he perceived that there was great favor laid up for those that died godly. It was an holy and good thought, whereupon he made a reconciliation for the dead, that they might be delivered from sin. So maliwanag, hindi yan Catholic Bible, yan ay Protestant Bible with ikalawang Makabayo. No? Yan yung mga nagbibintang sa amin, namin dinadagdagan ng Biblia, silang walang alam, silang nagtanggal. Wala silang kamali-mali doon, Protestante ang nagtanggal. Kaya ginamit yan, dinala yan doon sa venue para maipakita na pag nagbasa ng Makabayo, walang maididinay ang mga sulpot, sabihin nila na Catholic Bible yan. Wala. No? Kaya yun, 1611 King James Version, kumpleto talaga yan. Hindi na yan gaya ngayon na 66 books na lang. Okay, continue po tayo. Pastor Willie, balok na pamatay na, Pastor. Yan indot, kaya na. Ang akong follow-up, nagibasa man niya sa Makabayo, 2,000 batong kwarta nga bayad. 2,000. Karon, kung nagkinahanglan o kwarta ang kapasayloan, kung nagkinahanglan o kwarta ang kapasayloan, luya po itong makadalimos, di may langit, kaya makabayag. Unya kay di aman sa Mikyas, Kapitulo 3, versikulo 11, nagbaligya ang mga pangulo sa ilang hukom. Ingon nga mga pare, nagtudlo lamang kung adunay musuhol kanila ug tungod sa suborno managna ang mga propeta, apan gigamit gihapon nila sa ngalan sa Ginoo. Nag-ingon sila, dili ba tinuod nga niya kanato ang Ginoo walay moabot nga kadaot kanato? Mikyas Kapitulo 3 versikulo 11, nagbaligya ang mga pangulo sa ilang hukom. Ingon nga ang mga pare nagpabayad. Pangutana, ang Diyos nagligot-got ini katong way kwarta, dili daw maluwas katong mga makanilimos. Kung way ikaon 1D1 usahay 1D1 dili daw maluwas. Okay. So dito, ang tanong naman niya, how about yung walang pera? Maliligtas ba yung walang pera? Kasi doon sa binasa mo sa ikalawang Makabayo, may sinasabi doon na naglikom si Judas Makabayo ng mga salapi. How about yung tao, gaya ng mga pulube, walang pera? Hindi ba sila maliligtas? Yun ang kanyang tanong.
Pakinggan natin kung paano yan sagutin ni Father Darwin. Salamat kayo, Pastor Willie. Unya, unang-una, atong ibasa pulong sa Ginoo. Wa man ta magsulti dinhing ako lang. So kung inyo kong gi-refute, inyong gi-refute ang pulong sa Ginoo. Yang kaduha, ang iyang ibasa, atong basahon, atong sundan, atong pinangga, ng igsoon. Mikiyas, Kapitulo 3, versikulo 11. Nagbaligya ang mga pungulo sa ilang hukom. Ingon, nga mga pari mutudlo lamang. Isibo kami bro. Kung adunay musuhol kanila, o tungod sa suborno, managna ang mga propeta. Apan gigamit gihapon nila ang ngalan sa Ginoo. Nag-ingon sila, dili pa tinuod nga niya kanato ang Ginoo, walay moabot nga kadaot kanato. So nakita nato ang termino nga gigamit, suborno. Salapi. Oh, suborno nga salapi. Dili sila. Karisa. Oh, karisa. Kaso. Okay. So karon kita nato nga suborno ang gihimo. Dili ka kahimo sa mao nga ritual kung wa kay suborno. Unya kining gibasa nato sa 2 Makabeyo, Biblia man halad man dili man suborno. Lahi ng halad, lahi po ng suborno. Ito yung sinasabi ni Father Darwin dito sa talatang ito. Yung nababasa sa ikalawang Makabeyo, yun ay offering. Offering o abuloy. Abuloy yung nasa ikalawang Makabeyo. Yung binasa naman niya sa 3:11 ng Mikiyas, yun naman ay tawag sa Bisaya is suborno. No? Suborno. Ano sa Tagalog yung suborno? Basahin sa Tagalog ha. Itong sinasabi sa 3:11 ng Mikiyas, ang kanyang mga pinunoy nagpapasuhol muna bago humatol. So ang mga pinuno ng Israel ay nagpapasuhol muna bago humatol. Nagpapaupa ang mga pari para magturo. At ang mga propeta na may nanghuhula dahil sa salapi. Gayunman, umaasa sila kay Yahweh at sinasabi, nasa kalagitnaan natin si Yahweh kaya walang kasamaang darating sa atin. So dito is sinusuhulan. Nagpapasuhol muna bago humatol. Pero yung nasa ikalawang Makabeyo, yun ay abuloy. Iba ang abuloy, iba ang pagsuhol. Sa ano kasi, sa Tagalog, ang meaning kasi ng suhol sa Bisaya, suborno yon o iba, no? Sa Bisaya, ang suhol sa Bisaya is sweldo. Yan na, para maano natin na, ma-distinguish natin na sa Bisaya, ang ibig sabihin ng suhol, sweldo. Yon. Sa Tagalog, ang ibig sabihin ng sweldo, sahod. Yon. Yung mga pinuno sa Israel nagpapasuhol muna. Nagpapasuhol, ibig sabihin nagpapabayad sila muna bago sila humatol. Ano mo ko? Suhulan mo ko, ganun ba? Para nagpapasuhol sila. Pero sa ikalawang Makabeyo, hindi suhol yun. Yun ay abuloy. Iba ang suhol at iba rin ang abuloy. Yun ang point ni Father Darwin doon. Hindi makapareho yun. Tuloy. Ayaw pag-ingna, ganili ta magpakaaron-ingnan din sa ato pa, wala day halad ang inyong simbahan. O kung ang halad o ang suborno, maora. Para ninyo ang halad o ang suborno, maora ba? Atong basahon ang Biblia. Sa 1 Timoteo, Kapitulo 5, versikulo 17. Ang mga panguno sa simbahan nga maayong mutuman sa ilang katungdanan angay ilhon nga takos sa duble nga suhol. Dili ni siya suborno. Lahi ko ng salary o suborno. Example, Brother Arce, ay namin
awaya sa Katoliko ha, na ay suborno dire. Mao na yung gidili, Brother Archie. Pero mingon ko nimo, Brother Archie, sige magagwalis mo yung balita, ako muhalad ko. O lahi na siya. Dito, ipinapaliwanag dito ni Father Darwin na iba ang abuloy, iba ang suhol. Iba yung suhol, iba yung abuloy. Sa amin, yung suhol is, yung Tagalog word na suhol, pagdating sa amin, suborno yon, suborno. Sa Tagalog, sinusuhulan, no? Yung suhol naman na Bisayan term sa amin, sa Tagalog, sweldo o sahod. Magkaiba yon. Sobrang magkaiba. Minsan na misinterpret ng iba. Kasi may mga ganyan talaga na mga words. Iba meaning sa Tagalog, iba meaning sa Bisaya. No? At yun namang sabi ni Father Darwin dito, wag tayo magpaano rito, maging hipokrito, magpakunwari, no? Huwag tayong magpakitang tao rito. Huwag nyo sabihin sa simbahan ninyo, hindi kayo nag-aabuloy doon. Nga dili ta magpakaaron ingnon din sa ato pa, wala day halad ang inyong simbahan. Kasi kung para sa inyo ang abuloy at ang suhol ay pareho lang, ibig sabihin, hindi kayo tumatanggap ng sa inyo ng abuloy. Kasi pareho lang sa inyo ang abuloy at ang suhol Hindi na nakasagot yung pastor. Lahi, mo na nga, the Catholic Church is a religion of distinction. Managsama pero managlahi. Depende sa intensyon. Kung ang maong mga tao musuborno sa pari, musuborno sa propeta, dili na gikaligot-gutan na sa Ginoo. Pero ang katawhan ni halad sa simbahan, dili na siya suborno. Ang sabi ni Father Darwin doon, yung sumusuhol sa mga pari, sa mga propeta, ayaw ng Panginoon yon. Galit ang Panginoon doon. Pero yung nag-abuloy ka para sa simbahan ay hindi masama yon. Para bang ganito, nag-example Father Darwin kanina, Brother Archie, ikaw ba masyado mo tinitira yung aming simbahan? Pwede ba wag mo nang tirahin ng aming simbahan? Meron kaming suhol dito. Yun ang suhol, yun ang bawal doon. Pero kung sabihin mo, Brother Archie, ikaw ay lagi nangangaral ng magandang balita, eto, bibigay ako sa iyo ng abuloy para pantulong sa iyong pangangailangan, iba rin yun. So, pinapaliwanag ni Father Darwin dito na iba ang suhol, iba ang abuloy. Kasi ang pastor, ginagawa niyang iisa lang. Lumilitaw, pag sila tumanggap ng ikapo, suhol yun. Nako, peligro si pastor dito. Ningon na atong Ginoo, pakita akog salapi. Kay kinsay naong og ngalan nga nakulit ngini sa emperador, mitubag sila. Busa si Jesus mingon, kun mao kana ihatag nato sa emperador ang iya sa emperador, og ihatag sa Dios ang iya sa Dios. Ug wala gayud siya mabitik nila sa tubag. Kay nining maong konteksto gipangayuag buhis si Kristo. Og mingon si Kristo, Pedro, wa mo tay kwarta. Pamasol lang dito. Kung ang una nimong mapaslan, tuay kwarta sa bakba sa isda. O kanang maong kwarta, igo kanimo o kanako na ibayad sa buhis sa templo. Si Kristo mismo nihalad sa templo. Isa sa mga sinampol ni Father Darwin doon yung sa Mateo na sinabi niya, kanino bang mukha ang nasa barya? Sabi naman ng mga tao, kay Cesar. Sabi niya, ibigay nyo kay Cesar ang kay Cesar, ibigay nyo sa Panginoon ang sa Panginoon. Ang context doon is pinapabayad sila ng buwis, no? Yun ang context doon. Kaya inutusan ni Kristo si Apostol Pedro na mangisda at ang pinakaunang isda na kanyang makukuha, may barya sa bibig. At yung barya na yun, tamang-tama yun na pambayad ng buwis nila doon sa templo. So, si Kristo mismo nag-abuloy para sa templo. So, iba yung abuloy, iba yung suhol. Kung ang suhol ay galit ang Panginoon sa suhol, iba naman yung
abuloy. O, yan na, pinapaliwanag talaga ni Brother Darwin na iba ang abuloy, iba ang suhol. Kasi sa unawa ni Pastor Willie, ang suhol at ang abuloy ay pareho lang. So, resulta, pag yan pareho pala at ayaw na Panginoon yan, dapat sana walang tumatanggap sa kanila ng love offering, ng ikapo, walang tumatanggap kasi suhol para yun sa kanyang paningin. No? Suhol pala yun, kaya lilitaw na wala silang koleksyon. Diyan yung nakikita na ang pastor talagang hindi siya tapat pag ito'y nangangaral. Naghahanap lang ng paraan para madengo yung Katoliko, kaya ingat kayo dyan. O nga, Brad Willie. Mamutaan ako, Brad Willie. Brad Willie, o nga na. Sunod ka. Sunod ka, Brad. Sunod ka, Brad. Hindi ba pangutan na si Pastor? Brad Pastor, before ka mangutan na. Okay. Brad Archie, ganyan time. O nga, si Brad Willie, kay ningon man siya gininghalad sa simbahan. Nalagay pangutan na, Brad Willie gamay. Usa lang ka buok. Sakto ba si Kristo nga nihalad og buhi sa templo? Sakto dili. Sakto kayo. Dito subur no. Very good. Okay. Salamat. Okay, doon naman, natanong ni Father Darwin si Pastor Willie kung tama ba ang ginawa ni Kristo na nagbigay ng abuloy sa templo. Sabi naman ng pastor, tama yun, tama yun. So hindi siya suhol, hindi nakaimik si pastor. Napahiya siguro, sinabi niya na pareho lang daw yun. Wa man matubag ang ako pangutana kanina. Kabahin sa misa. Ang misa, kanang misa sa kalag ba, wa man yun matubag. Nga makahinlo ba na sa kalag sa purgatorio kanang misa? Eto na, ang tanong naman niya is nakakalinis ba ng kaluluwa sa purgatorio ang misa, ang ating Santa Misa? Ato sagot para Darwin. Ikatulong pangutana. Ikatulong na kong pangutana, paminaw. Kaya kining mga tao ini gapalibot, di pa rin sigurados kinabuhi. Kaya kato mo ba din ito sigurado? Okay. Ang aking ikatulong pangutana, pila man ang kantidad sa kwarta nga ibayad para sa misa, para makapahinlo sa kanag nga tuwas purgatorio, kapila nga misa? So ang tanong naman niya dito, ilang beses na pamisa ang kailangan para mailigtas sa purgatorio ang kaluluwa na naghihirap doon? Eto sagot. Salamat kay Brad, no? Unang-una, ang imasayran ninyo nga kanang misa mo ni paghalad sa dugo ni Kristo. Ang nakaluwas na dili nang imong gihalad, kundi ang lawas ug dugo ni Kristo nga maoy gihalad diha sa Santos nga misa. Giisa sa pari, kini mao ang lawas ni Kristo, nagkuha sa kupa, kini mao ang dugo ni Kristo. Therefore, sakto ng inyong gipan-up ng pangutana o gihuna-huna ni Brother Archie o pagani siya kapangutana, nasakpan na yung huna-huna. Nga ang dugo ni Kristo mo'y nagkalimpyo ni anak. Pinaagi sa Santos nga misa. Itong basahon. Ang sa Mateo 26, yan ikuha siya og pan, 26, 22, 26. Yan ikuha si Kristo og pan, og bingon siya, kini mao nga akong lawas. O nikuha siya og bino, kini mao akong dugo. Buhatan ninyo kini agi paghandom kanako. Sa matag buhat ninyo niini, inyong gihandom ang akong kamatayon. Unsa kamatayon? Pag-ula sa dugo. Every time magpamisa kita, nagpaula kita sa dugo sa tong Ginoo. Gihandom nato. Gihandom nato. Ang wa na maula pag-usap. Gihandom nato ang pag-ula sa dugo ni Kristo nga maoy nakalimpyo sa sala sa nangamatay. Ito ang paliwanag ni Brother Darwin. Yung misa,
Pag ikaw ay nagpapamisa, yung misa, yun ang highest form of prayer. Yun ang ating pag-alay sa dugo ng ating Panginoon. At yung dugo na naialay doon sa misa, yun ang magliligtas sa mga kaluluwa, maglilinis sa mga kaluluwa doon sa purgatorio. Yun ang sagot ni Father Darwin. Ang atong mga pinangga nga igsuon, nakadawat sila og sayop nga information. Oh. Unya, ang tinuod, ang nakapaluwas na to, dili man ang amot. Kisakto tiingan, ako itong pobre day. Kadaghang gimisahan ako nga wa joy ni halad. Kay tungod sa kabos. Bago lang ko ni adto, nato parokyano nga luoy kaayo, kalitlag kamatay. Wa gani ikabayad sa pag-imbang samar. Muna kinahanglan misahan na to dayon. Kay mabaho naman sunod adlaw. Why money involved? Muna nga mga igsuon, naniya ni karon, wa ta maluwas, ato lang ning i-verify ha. Wa ta maluwas sa salapi nga to gihalad. Naluwas ta sa dugo ni Kristo. Amen. Kay ang misa maunay paghandom sa kamatayon ni Kristo. Munang kanunay ta mohandom sa tong nangamatay, kay ngano man ang misa kinahanglan masayod sila niini. Kay ang ilang nahibaw-an money matter. Nganong i-highlight ba na inyong money matter? Meaning to say, ang atong binuhatan baya mo na atong sinultian. Sa pagkakataong ito, ang sinabi naman ni Father Darwin is hindi yung abuloy ang magliligtas sa atin, kundi yung dugo ni Kristo. At saka na wrong information si Pastor Willie. Bakit? Hindi money matter ang misa. Katunayan, meron pang pinuntahan si Father Darwin, minisahan niya kasi biglang namatay, baka bumaho sa mga sunod na araw, kaya minisahan niya. Walang pera yon. Walang pera yon. At kadalasan na bumabanggit ng money matter, ipinapahid sa iba, yun ang kanilang gawain. Ang point dito is, ang pastor, mahilig tumanggap to mga pastor na ito. Pero pinagdidiinan nila si Father Darwin na tumatanggap, itong mga pastor na ito, mas malakas pang tumanggap ito. Bakit? Si Father Darwin kayang magmisa kahit walang abuloy. Pero yung mga pastor, hindi yan magsasagawa ng worship session kung walang ikapo. Yun ang point of Father Darwin. Ito, ba't mo nilalagay yung money matter? Kadalasan sa mga ganyan, sila yung malakas sumingin ng pera. That's the point. Hindi naunawaan ni pastor yon. Ay, pangutanan. Wa man yun matubag na ang misa ba? Wa man yun tubaga. Kung pila ka misa ang gikinahanglan sa usa ka makasasala dito sa purgatorio, wa man yun tubaga. Lain pangutana. Kaya ang ibasa, Episo 1:7, naluwas kita tungod sa iyang kamatayon, na sa ato panapasaylo kita sa ato mga sala. Ang ipasabot lang nga ang kamatayon ni Kristo mao'y makapasaylo, makaluwas, dili ang misa. Napakatigas ng ulo ng pastor na ito. Sinagot na nga ni Father Darwin na hindi ang abuloy ang magliligtas sa kaluluwa sa purgatorio, kundi ang dugo ni Kristo. At yung pagpapamisa, yun ay pag-alala sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Ang atong mga pinangga nga igsuon, nakadawat sila og sayop nga information. Oh. Unya, ang tinuod, ang nakapaluwas na to, dili man ang amot. Unang-una, ang ay masayran ninyo nga kanang misa mo ni paghalad sa dugo ni Kristo. Ang nakaluwas nina dili nang imong gihalad, kundi ang lawas ug dugo ni Kristo nga maoy gihalad diha sa Santos nga misa. Giisa sa pari, kini mao ang lawas ni Kristo, nagkuha sa kupa
kini mao ang dugo ni Kristo. Therefore, sakto ng inyong gi-follow up ng pangutana o gihuna-huna ni Brother Erche o pag gani siya kapangutana, nasakpan na yung huna-huna. Nga ang dugo ni Kristo mo'y nagkalimpyo ni ana pinaagi sa Santos nga misa. Itong basahon. Hindi ang misa ang nagliligtas. Sinabi na nga ni Brother Darwin yun eh. Ba't ganyan pa rin ito mag-isip? Isang palatandaan na hindi nakikinig. Deklaro kayo ang iyang giingon nga naluwas ka pinaagi sa dugo ni Kristo. Kunya ato giingon kaganina ang misa mauna ang paghandom nato sa paghalad ni Kristo sa dugo ni Kristo. Ya kapila mo kuno ang misa nga maluwas. Wala nga ngano kanunay ta magpamisa tungod kay atong gugma wa may kinutuban. Wa may kinutuban natong gugma. Nya kausa ta pamamisa. Ang pagpamisa mo nay pagpadayag nato sa gugma sa atong mga mahal sa kinabuhi. Nya ato pa kung kausa ta pamamisa ini kausa ra ta nahigugma ni ay. Nya atong gugma para man sa wa may kinutuban. Walang Pastor Willie, ang among pamisa dili lang sa among mahal sa kinabuhi. Kabantay mo kung naminaw mo, inigbasa sa mga kalag, mingon des tumoy-tumoy og ang tanang kalag nga anaa sa purgatorio. Uy, apil lang yung mga membro. Just imagine, kanindot sa simbang katoliko, puno sa gugma. Kaya naman, i-apil gani ang mga dili katoliko. Di ba? O, gihandong nga mo ang mga patay nga tanang mga kalag sa purgatorio. Dili lang specific sa ato. Kita ninyo, ang mga petition na to, wala ba exclusive lang sa atong mahal sa kinabuhi. Inclusive. O ang tanang kalag kaya nga matay, kaya inahanglan sa kaluoy o gugma sa Ginoo. Amen? Ito, inulit na naman ni Brother Darwin ang pagsagot sa naturang katanungan. Ang nakapagligtas sa mga kaluluwa doon sa purgatorio ay ang dugo ni Kristo sa pamamagitan ng misa. At ang tanong, ilang misa ba ang kailangan para mailigtas ang kaluluwa sa purgatorio? Sinabi ni Brother Darwin, yan ay isang maling uri ng tanong. Kaya tayo nagpapamisa sa mga kaluluwa sa purgatorio para ipakita ang ating taus-pusong pagmamahal sa kanila. Bakit? Kung isang beses ka lang pamisa, ibig sabihin yan, isang beses ka lang nagmahal sa kanila nung sila'y wala na. So yung patuloy na pagmimisa, yun ay palatandaan ng taus-pusong pagmamahal mo sa kanila kahit sila yumao na. Walang ano yun, walang kuta yung walang kuta. No? Talagang mali talaga ang unawa ng pastor na ito. Okay. So, siguro sa mga coming up videos, ang magtatanong naman kay Father Darwin ay si Archie Añedes, no? Kaya, dahil si Archie Añedes, abangan na lang natin sa susunod ting labas. Siguro bukas ng hapon, abangan po ninyo. Si Archie Añedes naman ang magtatanong kay Father Darwin Getgano. Na bukas alas 5 ng hapon, dito lamang sa Punto por Punto. Ito po si John Do Alabado na sabi po sa inyo. Maraming salamat po and bye-bye. Mamayang gabi, kita-kits po tayo sa ating Punto por Punto Worldwide Catholic Bible Study. And then, please po, wag po rin kalimutan na i-subscribe po yung aking JDTV Straight to the Point. Thank you po. Paalam.